to live a few more months, a year, 50% anytime. Baka hindi na huminga. Parang yan ang ilan sa mga statement ni Dr. Willie Ong sa kanyang latest interview with Miss Jessica Soho sa GMA7, kung saan ikinuwento niya kung paano siya nakikipaglaban sa kanyang kasalukuyang sakit na sarcoma cancer. In a video recorded from his hospital bed, Dr. Willie Ong shared that 16cm mass had been discovered behind his heart and he began treatment to fight the aggressive disease. In an interview with Jessica Soho on Kapuso Mo Jessica Soho, Dr. Willie Ong revealed his 50-50 cancer prognosis and he opened up about his health battle for the first time. 50% to live a few more months, a year, 50% anytime, baka hindi na huminga. Parang walang kasiguraduhan, sabi po ni Doc Willie Ong. Ito po ang ilan sa mga nakakaantig at talaga namang nakakadurog ng puso na mga statement ni Dr. Willie Ong nung tinanong siya ni Jessica So, Miss Jessica So, patungkol sa prognosis ng kanyang sakit. Sinasabi niya na parang wala nang kasiguraduhan pa kung siya ba ay gagaling or hindi na. Pero sa kanyang latest video, pinakita niya kung paano niya po pinakalbo yung kanyang pinaalis yung kanyang buhok dahil si Doc Willie Ong po ngayon ay nag-undergo ng chemotherapy na nagkokos para siya po ay malagasan ng buhok. So sabi niya po sa kanyang interview ay sinisikap niyang wag gumamit ng any wig para makita daw di umano ng ating mga kababayan kung ano nga ba ang naging journey niya or journey sa pakikipaglaban sa sakit na sarcoma cancer. Sabi niya, I got the worst pain. It's 10 out of 10. Jessica, buong gabing hindi kami natutulog ni Doc Lisa. Sigaw ako ng sigaw. Hihiyaw ka sa sakit talaga. The pain is so bad that he said he's okay with taking Dormicum to sleep it off and die. So, parang sinasabi niya dito na painumin na lang daw di umano siya ng isang gamot kung saan para tapusin na yung paghihirap na nararanasan niya gabi-gabi kapag po sila ay nasa parte na kung saan kumikirot yung kanya pong bukol, no? Sabi niya nga po dito na dapat daw ay bigyan pansin na yung bata sa pagbibigay ng isang gamot or medisina kung saan pwede mo nang tapusin yung paghihirap ng isang pasyente. So, for the doctor ng bayan, each day is a blessing as he is no longer worries about the future or material success, saying that he doesn't focus on acquiring wealth or achieving high position. Doc Willie Ong receiving cancer treatment in Singapore but admitted feeling guilty about seeking care abroad. He expressed his frustration with the slow healthcare system in the Philippines, saying that he initially thought he would die within 3 to 4 days due to delayed medical process. Sabi ko, if the politicians are coming here, hindi ba kayo naawa sa kababayan natin? Mayaman ka o mahirap, trap ka in the Philippines. Palagay ko God's will to sabi ni Doc Willie Ong. According to the health advocate, Singapore has the healthcare advantage that the Philippines lack. Within 48 hours, he already has had his PET scan, CT scan, to the echo, biopsy, and even chemotherapy. So, sa Pilipinas, I have to wait 1 week to 2 weeks, mahina ang Pilipinas. Kahit Doc Willie Ong, patay ka pa rin. Papaano kung Juan de la Cruz ka? Kaya ako nagigilty, he said. Kasi shinare po ni Doc Willie Ong yung kanya pong naging progress or naging battle po sa pakikipaglaban sa sarcoma cancer, kung paano po siya tinutulungan at kung paano niya nakita at na-witness kung gaano po kabilis ang proseso dito po sa kanyang pinagdadaanan dito po sa kanyang sarcoma cancer. Sinabi po niya dito na yung pinakaresulta ng CT scan ng lahat ng mga test na ginawa sa kanya ay nakukuha lang within an hour, pero dito sa Pilipinas mag-aantay ka pa ng ilang araw bago mo makuha yung resulta. Yun po yung sinasabi niya dito. Kaya naman sabi niya nga, kung bibigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay, isa sa mga pinakamagandang layunin ni Doc Willie Ong, kaya din siya tumakbo bilang Vice President noon, kasama po ng kanyang running mate ng dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno, dahil gusto niya na mas bigyan ng pansin at bigyan ng magandang health facilities and
pataasin yung yung sistema ng ating pong sa pangkalusugang parte, no? Pero pero siya po ngayon ay talagang suffer dito po sa ganitong klase ng sakit. Sarcoma is a cancer, is a rare type of cancer that develop in the bones and soft tissue of the body. This type of cancer develops in the bones and soft tissue of the body, including fat, muscles, blood vessels, nerves, deep skin tissue, and fibrous tissues. Treatment option for sarcoma typically involve chemotherapy, radiation therapy, and surgery with recovery depending on the various factor such as age, tumor location, and cancer recurrence. So, pinaliwanag ni Doc Willie Ong na awang-awa siya, no? Despite dun sa pinagdadaanan ni Doc Willie Ong sa kanyang sakit na halos talagang gabi-gabi ay iniiyak niya ang sakit na pinagdadaanan niya. Pero, dun po sa kanyang kaisipan, mas naaawa daw di umano si Doc Willie Ong sa mga Pilipino na nagsasuffer din ng mga ganitong klase ng health issue na hindi po nabibigyan ng tamang atensyon. Kasi nga naman 'di ba parang kung tutuusin, realidad po 'yan na kapag may pera ka sa Pilipinas, mas ahead ka or mas may malaki yung chance na gagaling ka. Pero kapag ikaw ay simpleng mamamayan ng Pilipinas lamang, katulad po ni Doc Willie Ong ngayon na meron siyang sariling pera at meron siyang kakayanan na magpagamot sa ibang bansa. Kaya gano'n na lang yung puso niya at pagkaawa sa mga Pilipino na nagsasuffer ng katulad niyang sakit at ng mga Pilipino na nagsasuffer ng iba't ibang sakit dito sa Pilipinas. So, sa kanila pong usapan ay nauwi po ito sa isang matimtimang dasal mula kay Miss Jessica Soho. Dahil nakita po natin sa mga mata ni Jessica ang kanya pong pagkaawa dito kay Doc Willie Ong, dahil nakita naman natin yung contribution ni Doc Willie Ong sa lahat ng ating mga kababayan kung saan tumutulong po siya ng libre. Yun po kasi yung talagang goal nila mag-asawa, to help Filipino people in terms of dito po sa health, diba? Kaya nga po bumuo siya ng sarili niyang YouTube channel, according to him, and a Facebook page para po at least hindi lang kakaunting Pinoy ang nakakaroon ng knowledge about dito po sa nasabing mga health issues. So, sa kanilang panalangin, pinanalangin nga ni Jessica Soho itong si Doc Willie Ong na bigyan pa siya ng kalakasan. Pero sa mga nakikita naman natin na parang mas malakas pa si Doc Willie Ong kesa kay Doc Lisa. Si Doc Lisa kasi yung parang nakakaramdam ng anxiety sa dinadanas ng kanyang asawa dahil siya naman po ang nakaka-witness ng sakit nito araw-araw. At the same time, si Doc Lisa din po ang siyang personal na nag-aalaga dito kay Doc Willie Ong habang siya ay nagpapagaling sa Singapore. Kaya naman, don't let Doc Willie Ong, wag niyo pong alisan ng panalangin si Doc Willie Ong. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!